company policies. Number 1, ang pwede nyo pong recruitin ay 18 years old and above. Okay. Paano pag 17 tapos magba-birthday na in the next 6 months? Pwede na pong recruitin yon. Pero pag 17 at malayo pa ang birthday niya, hindi pwedeng recruitin. Provided underage prospects or distributors can be sponsored provided meron silang parental consent. Maliwanag? Yes. Merong consent from the parents. Pag wala, hindi pwedeng mag-sign up. Maliwanag ba yun? Yes. Okay, kasi yun yung mga karaniwang tanong sa ating company policy. Pangalawa, ang husband and wife should be in the same group. They can never be in a different group. For example, ang wife ang unang na-sponsor. Okay? Na-sponsor ni A. Okay? Si husband, may kaopisina. Si B, dito siya nagpa-sponsor. Hindi pwede ito. Ang i-consider ng company, yung unang-unang sponsoring, yung unang-unang registration, which is yung wife. Maliwanag ba to? Kasi may nangyayaring ganito. Yung wife, nag-sign up sa ibang grupo. Yung husband, na-recruit ng iba. Magkahiwalay pa sila. Dahil sa AIM Global, pinaghiwalay nyo pa yung dalawang mag-asawa. Maliwanag? Yes. So, ang una namin ko-consider dito, yung first valid registration. Are we clear? Yes. Number 2, it is against the company policy to use a fictitious name or dummy name. Kunwari, Juan de la Cruz. Okay? Nag-sign up na. Member na ng AIM Global. Nag-aaway sila nung upline niya. Madaming ganyan nag-aaway. Sabi nito, ayoko na sa upline ko. Walang iya yun Okay? May isang distributor ng AIM Global, ipapasign up to under him or her using a different name. This is not allowed. Maliwanag? This is not allowed na gagamit ka ng ibang pangalan para lang ma-sponsor ka ng ibang tao. If that is proven, dalawa yan. Termination ito at saka ikaw, ibablock tong account mo dito sa bagong linya. Are we clear? Yes. Ibilisan ko lang kasi marami. Hindi ko na alam kung anong pangilan pa. Hindi ang allowed for responsoring a distributor who is inactive for 6 months. Pag sinabing inactive, dalawa po ang inactive. Number 1, inactive in terms of DTC. Inactive sa DTC. Pag sinabing inactive sa DTC, inactive sa Distributors Tracking Center, ibig sabihin, mako-consider na inactive pag walang transaction for 6 months. Walang encashment, walang withdrawal, walang encoding, walang GC claim, walang lahat kahit reorder. Kailangan 6 na buwan, walang ganon para masabing inactive siya. Are we clear? Yes. Pangalawa, masasabing inactive pag physically hindi nakikita dito sa office for the next 6 months. If ang case is this, wala nga siyang transaction sa DTC niya, pero nakikita naman siya dito sa opisina, hindi siya inactive. Therefore, pag hindi inactive, hindi pwedeng i-re-sponsor. Ang ibig sabihin ng re-sponsor, okay, pag sinabing re-sponsor, ang isang distributor na member na, pero inactive ng 6 na buwan in terms of DTC and physical activity, pwede nang ma-recruit ng ibang tao. Basta 6 na buwan na sabihin nyo, inactive. Inactive. Ang isang distributor na inactive ng 6 na buwan, pwede na siyang ma-recruit ng iba niyang sponsor kung gusto niya. Ang provision, ito, dalawa dapat ang inactivity. Number 1,
wala dapat transaction na DTC niya. Number 2, dapat hindi siya nakita dito sa loob ng 6 na buwan. Pag nakikita siya dito sa loob ng 6 na buwan, kahit inactive siya sa DTC niya, hindi siya pwedeng magpare-sponsor. Are we clear? Yes. Now, in case inactive sa DTC and physical activity, pwede na bang ma-responsor? Yes. Pwede na ba? Yes. Pwede na. Kaya lang, ang first step sa responsoring, susulat kayo sa opisina to get a clearance na yung taong re-responsor inactive talaga. Susulat dito kay Dex, ipo-forward ni Dex sa office sa Manila kay Miss Donna para lang ma-verify sa system na talagang inactive na yung taong magpapa-re-sponsor. Kasi ang mangyayari, pag cleared na siya, na inactive talaga siya, yung old account niya, ibablock na namin sa system yon kasi magkakaroon na siya ng panibagong account dahil re-sponsored distributor na siya. Are we clear? Yes. Paano pag nagpa-responsor lang na walang clearance? It is a violation of our company policy. Invalid ang re-sponsoring pag walang clearance galing sa opisina namin. Ulitin ko, invalid ang re-sponsoring pag walang clearance galing sa amin. Dapat may clearance muna sa amin na ready na, pwede nang i-re-sponsor yan kasi cleared na siya sa office. Are we clear? Yes. So kung may tanong kayo about this later, nandito lang naman ako, pwede nyo akong tanongin about this. Okay? Basta ang basic dito, ganito lang. Pwede na kayo mag-responsor ng 6 months, basta inactive. Dalawa ang inactivity. DTC inactivity and physical inactivity. If that is proven that they are inactive, they should get a clearance from the head office before they can proceed. If they are cleared, they can be responsored. Are we clear? Yes. Okay. Ano pa yung mga basic na kailangan gawin na malaman nyo? Hindi allowed ang isang distributor na dalawa ang networking company na ginagawa. Ulitin ko, seloso po kami. Ayaw namin ng may fling. Kapag may fling ka, break na tayo. Tama ba? Yes. So, pag ikaw nasa AIM Global ka, mag-AIM Global ka lang. Madali lang naman kaming kausap. Kung gusto mo sa ibang kumpanya, doon ka na lang. Pero hindi mo pwedeng gawin pareho. Hindi ka pwedeng mangisda sa dalawang ilog. Okay? Now, if you have some downlines na dalawang MLM ang ginagawa, you can complain to us and it is ground for termination. Ground for termination po pag dalawang networking ang ginagawa. Wala naman tating problema kung gusto nila sa kabila, pero kasi may conflict of interest kasi yung mga distributors, yung mga downlines na mapuproduce mo, malilito kasi dalawa ang networking na ginagawa. So, hindi po allowed na dalawang networking or dalawang direct selling ang ginagawa. We don't care if it's different products. Kasi minsan, ang argument ng maraming distributor, sir, iba naman ang produkto dito sa kabila ko eh. Kahit na, pareho ng nature ang direct selling and networking, it's just the same banana, magkaiba lang ang produkto, it is not allowed. Why do we do this? Because we want to produce professional distributors of AIM Global. Hindi yung mga salawahan. Alam mo yung kung ayaw nating mag-produce ng mga, alam mo na, networking prostitute, ang tawag namin dyan. Ayaw namin mag-produce ng mga junkie. Junkies are people that, you know, ang dami-daming ginagawa. Hindi ka magiging successful pag marami kang ginagawa. You just need to focus. Kung gusto mo sa kabilang company, doon ka na lang. Para maging successful ka. Pero pag dalawa, you can never become successful. Now, this is the twist. Pag ang isang distributor was terminated, pag na-terminate ang distributor, okay? Maraming dahilan bakit na-terminate ang distributor. Ang pinaka-prevalent, number 1, yun nga, nagdadalawang networking, ground for termination yan.
yung lalo na ngayon, ang galing i-prove na dalawa ang ginagawa mong networking kasi makita lang sa Facebook mo na may picture ka sa ibang networking, ground na yon. Kaya huwag ka magpapapicture, ha? Baka mamaya niya, nagpapapicture kayo sa kung ano-anong networking, yari ka. So, madali nang i-prove ngayon na dalawa ang ginagawa ng distributor. Kaya we have grounds, enough reason, enough evidence to terminate our distributors. So, ano pa yung mga case na na-terminate ng distributor? Nag-underpricing. Nako, stricto po ako dyan. Pag nalaman ko na nag-underpricing ka, okay? Pag may nagsumbong kay Dex na nag-underpricing, nagbebenta ng mababang produkto, wala nang explanation, termination. Ulitin ko, ha, yung mga nagbebenta ng mababang produkto, wala nang explanation yon. It is a ground for termination. Walang first offense, walang second offense, walang third offense. Lowering ng price, underpricing, kaput. Terminated ka agad. Nakuha niyo ba? Okay. So, just in case, a terminated distributor wants to go back to AIM Global. Kasi may mga ganyan na-terminate na, tas gustong bumalik. Pag gustong bumalik, mga kaibigan, sa AIM, again, this is subject for clearance. Ulitin ko, pag may na-terminate, tapos bumalik sa AIM, subject for clearance muna yan bago makabalik. Kasi hindi lahat tinatanggap na namin pag bumabalik. Once some distributors, when they are terminated, most of them, hindi na namin binabalik, hindi na namin pinababalik sa AIM. Why? Kasi sa paglipat nila, kung ano-anong bad mouthing ang ginawa nila sa AIM Global. Kung ano-anong paninira ang ginawa sa AIM Global nung lumipat. Kung ano-anong pagkuha ng tao na taga-AIM Global nung lumipat siya. Ngayon, nung nalaman niyang mali siya, gusto niyang bumalik. Nakuha niyo ba? Ulitin ko, seloso kami. Pagka nagkaroon ka ng iba, doon ka na lang. We don't want you anymore. Ha? Are we clear? Yes! Kasi kaya natin ginagawa to para hindi po gayahin ng maraming mga tao. Kasi can you imagine the explanation behind it? Pag ang nangyari, pag may mga lumipat na distributor sa ibang company, they've been terminated here, tapos pinabalik lang at pwede naman pala, ganun din naman pala kadaling bumalik, di lahat iisipin na mag-join na lang tayo ng iba, total mabait naman ang AIM Global, tatanggapin pa rin tayo kahit na lumipat tayo sa iba. And we don't want to produce those kind of distributors because we want to produce professional distributors in this business. Kung sa ibang kumpanya pwede yun, I dare to tell you, ang AIM Global, iba ang level ng integrity ng kumpanyang ito. Kaya ayaw na i-tolerate yung mga ginagawa. Are we clear? Yes! Kaya, I hope that everyone is aware of these policies. Kasi pag any violation, ladies and gentlemen, may subject na ano yan, may subject na kaparusahan or penalty. Ang worst na penalty sa lahat, yung tinatawag na termination or blocking of account. Number 2, maraming ganito yan. Ano yung nababiolate dito? Itong 6 months policy. Pag alam yung member na, huwag nyo na pong recruitin. Ang sinasabi nating recruit, sa labas kayo mag-recruit, huwag kayo sa loob mag-recruit. Ha? Yung word na sulutan, ayan. We have to prevent that because we are one happy family. Number 2, dapat meron kang abundance mentality. Ang laki-laki ng market, bakit ka nanggagalaiti dun sa mga member na gusto mo pang recruitin? Napakakitig ng utak ng ganong members na, you know, the market is so big, the market is so huge, why do we have to recruit those people who are already members? So, hindi na kailangan mag-recruit sa loob. Kaya, yung mga distributors na gumagawa nito, taga nyo sa bato. Hindi lumalaki grupo ng mga yan at di umayaman sa AIM Global. Yes! Kaya, dito, hanapin yung mga recruit, yung mga hindi pa members, kasi yun ang gusto natin. Are we clear? Yes! Ayan. Ano pa yung mga madalas na nababiolate? Yung, baka may tanong dito, no? Na-explainan na ng business. Okay, halimbawa, si prospect, na-explainan na ng negosyo. Sinabi niya doon sa nag-explain sa kanya, nag-commit siya. Sige, mag-join na ako sa'yo.
hintayin ko lang yung labas ng SSS loan ko. Ilan ba yung SSS? Ilan ang S? SSS. Gawin na natin 4 para sa sigurado. SSS. Biro lang. Pag na-explain na yung distributor at nag-commit na, may verbal commitment yung distributor na mag-join sa doon sa sinabihan niya. Tapos, kinuha pa to ng ibang distributor. Kasi sabi ng ibang distributor, hindi ka pa naman nagbe-member, pwede ka pa. Sabi niya, hindi, na-explain na ako nun eh. Walang kwenta yung explanation niya. Wala yun. Mas magaling sa grupo namin, dito ka na lang mag-join. Walang kwenta yung grupong yun. Na brainwash. The following week, itong si prospect, imbis na mag-pay in dun sa nag-explain sa kanya, nag-pay in dito sa bago. Now, the argument is this. Sir, ba't ganon? Hindi pa naman ito nagpe-pay in, di pwede ko pang recruitin. Yun nga eh. Nagkaroon ng effort yung unang distributor para mag-explain. May verbal commitment. Therefore, it is enough para masabi na itong taong to, ang dapat na legitimate sponsor niya, yung unang nag-explain sa kanya. Maliwanag ba? Yes! Much worse, pag itong taong to, nag-sign up ng application form, kahit hindi validated ng office yung application form, basta nag-sign up siya, after na ma-explain na ng marketing plan, we consider the application form a valid commitment by the prospect that he or she will sign up to the person who explained to him or her the marketing plan. Are we clear? Yes! So, pag nag-sign up ng application form yung prospect, after ma-explain ng AIM Global, valid application form po iyon. Now, baka ang gawin ng iba ganito. Ganun pala ha. Yung application form pala, commitment na ha. Gagawin, bibili ng isang pad na application form yan. At walang gawin kundi mamigay sa buong barangay. Sign up kayo, sign up! Sign up! Para sa akin na kayong lahat. Bawal din yun. Ikaw ang mateterminate pag ginawa mo yun. Kasi, ang dapat, magsasign up lang ho ng application form after the explanation. Magsasign up lang ng application form pag gusto. Now, during the investigation, pag sinabi ng tao, sir, hindi naman in-explain sa akin eh. Basta binigyan lang ako ng form, tapos sabi magpirma. Nung tinanong ko sa kanya, ano ba to? Ang sagot po sa akin, wala lang yan, basta pirma ka lang. Kaya po ako pumirma, sir. Bawal yun. Hindi valid yung application form na na-sign up, na hindi na-explain na ng marketing plan, and napilitan lang. Maliwanag ba? This is also to prevent some distributors of just distributing, signing up people. Kaya ang bottom line, bago kayo magpa-sign up ng application form, make sure papirmahin nyo ng application form after. After, hindi before, ha? After. Okay ba yon? Yes! What else? Yung mga common na violations ng mga distributors. Well, may validation po, no? May enough or valid grounds for suspension or any other offense na ibig sabihin, hindi man kapurusahan, merong mga appropriate disciplinary action sa isang distributor na ang ginagawa niya, naninira siya ng kapwa distributor niya. Ulitin ko, may appropriate disciplinary action ang isang distributor na naninira ng kapwa distributor niya. It is not allowed. We don't want this because we want to become professionals. Hindi dito yung sisiraan mo yung ibang grupo, sisiraan mo yung ibang tao para ikaw mas marami kang makuhang tao. Hindi po proper yon. In ethics and professionalism, it is never allowed. It is not allowed. Anyway, for any complaints that you will file, kailangan lang in written para formal. Now, I want to be very clear in this part. Pag nagsulat na kayo sa office, nasa black and white na yung form, halimbawa, you would like to complain this and that, blah, blah, blah. Pag nakarating na po sa amin yung black and white, hindi nyo na po pwedeng mapigilan yung process. Rolling na po yun. Kaya sa level namin, ganito.
hanggat maaari na pwede nyong ayusin na kayo-kayo, ayusin nyo. Kasi pag hindi nyo naayos at nag-file kayo sa opisina, roll na po ang kaso. Ipoprocess at ipoprocess na po namin yan. Kasi being the company, we are obliged to react to whatever complaints that will be filed against other distributors. So, kaya ang suggestion ko, pag may mga, meron kayong cross-line na i-complain ninyo, pinakamagandang avenue pa rin yung magkaroon kayo ng dialogue. Kasi once na magkaroon na ng file, at na-file na sa amin yan, we will apply the appropriate disciplinary action. We will apply the appropriate company policies. So, why do we have to be strict with this? Kasi, pag hindi po tayo naging stricto, in the long run, sa dami ng mga taga-AIM Global, this will actually weaken us instead of strengthening our position. So what we want to do is to strengthen the position of AIM Global in such a way na pag ginawa mo tong negosyong to, yung mga pangarap mo, siguradong matutupad mo kasi tatagal ang kumpanya dahil matibay po tayo. Gusto nyo ba tumibay ang AIM Global? Mas maganda yung environment na pag tinanong magkano ang C24/7, tayong lahat, ang benta natin, 1-2. Hindi yung maririnig mo, may nagbebenta ng C24/7, 600. Yes. Ang sarap itulak sa building ng mga yan. Galing dun sa penthouse, tas itulak. Diba? Mas maganda yung pagka may prospect ka na nakilala, sasabihin mo na, member ka na ba? Kaninong grupo ka? Pag sinabi, kay ganitong grupo ako, maganda yung grupong yan. Tumuloy ka lang, okay yan. Basta dito, sama-sama tayo. Hindi importante magka-member tayo or magka-grupo tayo. Ang importante, nasa isang AIM Global tayo. Hindi yung pag may narinig kang may prospect, member ng ibang grupo, walang kwenta dyan. Alam mo, yung mga grupong yan, ako walang ginawa kundi mga manunulot yung mga grupong yan. Sisiraan mo yung grupong yon para lang ma-highlight na ikaw yung magaling. Huwag ganon. Di ba, mas maganda yung environment na kahit hindi tayo magkakagrupo, magkakasama tayo, hindi tayo nagkakasiraan, lahat tayo nagtutulong-tulong. Kasi ang tunay na kalaban natin, hindi nandito. Ang tunay na kalaban, nasa labas. Pag taga-AIM Global, kahit hindi mo kagrupo, kakampi mo at kapamilya mo yan, kahit anong mangyari. Tama ba yun? I'm sure meron dito. Can you imagine this? We understand na maraming mga distributors ng AIM Global. Can you imagine this na sila, i-give up nila yung work nila para mag-AIM? Some of them, ang layo ng uuwian, magsasakripisyo, hindi pa kumakain, and everything. Some of them, they do their best para ma-build ang network. Tapos may mga mangilan-ngilan na nag-violate ng company policy natin, napaka-unfair dun sa mga taong tama ang kanilang ginagawa sa pag-build ng grupo nila. Sa position ng company, para sa amin, yung one bad apple, kaysa makontaminate yung buong basket ng apple, we get rid of the rotten apple. Nakuha nyo ba? Yes! Kasi pag ang bulok na isama sa magaganda, pati yung maganda, mabubulok na. So, itapon na lang yung nabubulok para maproteksyonan yung mga magaganda. That's why we hope, ladies and gentlemen, that you can police and, you can be vigilant among your groups. You can have this discipline in your group. Sabihin nyo sa kanila na kailangan matibay ang AIM Global para tumagal yung company. Kaya, ang gawin natin, magtulong-tulong tayo para pagsama-samahan nating i-implement at sundin kung ano yung nakalagay sa company policies. Kasi, mga kaibigan, ang magpapatibay, ang isa sa mga bagay na lalong nag-strengthen sa atin at hindi tayo nagagaya sa ibang kumpanya is the fact that we are very, very strict in our company policies. Another obvious violation of the company policy is this. Yung isang distributor, okay? Yung isang distributor, ang ginagawa niya, although yung iba hindi pa masyadong alam to, ang ginagawa niya, nagpipinance siya ng mga downlines. Nagpipinance in terms of siya yung naglalabas ng pera para sa distributors niya. Tapos kung ano ng pangalan ang ginagamit, ang tawag namin dyan, fictitious name or non-existing names para lang ma-perfect niya yung structure niya. Okay?
Ang tawag dito, front loading. Sa Tagalog, kamada. Hindi rin namin ina-allow ito. Okay? Ang gusto namin pagbibuild ng tao, yung nag-OPP ka, tapos pinapasign up mo. Hindi yung maglalabas ka ng pera para i-finance yung mga tao, tapos, kahit hindi sila mag-active, basta gagamitin lang yung pangalan para maisalpak sa grupo mo, hindi rin po allowed yun. We have a system in our IT right now, dinidevelop namin ang IT ngayon, na nabibilang na ang mga araw ng mga lumalaro ng marketing plan natin. Yes. Your days are numbered. Yes. I'm telling you, your days are numbered. Very good. Kasi, maraming mga gumagawa ganito. Dahil hindi sila satisfied sa 7 heads natin na maximum, gumagawa ng iba't ibang pangalan para ma-maximize nila yung marketing plan natin. I'm sorry to tell you, but this is not allowed. So, yan ang kaya mapapansin nyo, we are getting more strict in terms of processing your BDO, in terms of processing yung mga pertinent documents na kailangan yung ipasa sa amin. Kasi may mga distributors na pinipeke nila yung mga ID para lang maging member ng AIM Global. Mga sindikato. So, anyway, may mga leaders na naiintindihan itong sinasabi ko. So, they should stop and we will never tolerate this. Ngayon pa na magkakaroon ng sariling building ang AIM Global dito sa Cebu. Kaya, yung mga bago, gusto namin maintindihan ninyo na kami po dito sa AIM Global, hindi lang kami networkers, hindi lang kami recruit ng recruit, hindi kami katulad ng ibang mga kumpanya na, walang ginawa kundi ang iniisip kumita. In AIM Global, ang building process namin dito is that we educate our distributors, we educate our leaders on how to build the network properly, ethically, and professionally. Kaya ang AIM Global, professional po ang mga networkers dito. May mga mangilan-ngilan who violates, but they do not represent the totality or entirety of our company. Kaya mga kaibigan, I hope na kayong mga naka-attend ngayon sa mabilis na briefing natin about this topic, is kayo mismo dapat ang maging number 1 na taga-sunod. Kasi nakaka-disappoint yung some of you na makakarating sa lamesa ko, ang complaint is against you, nakaka-disappoint. Ladies and gentlemen, as I always say in my training, sa buhay, hindi lahat pera. Although sinasabi natin sa OPP, masarap ang may pera, tama ba? Masarap yumaman, tama ba? Pero let me tell you this, hindi lahat pera. Importante pera, masarap ang may pera, komportable pa buhay mo pag may pera. Ako, galing nga sa hirap, sabi ko sa inyo, sarap na may pera. But let me tell you this, after 18 years, believe me, hindi lahat sa mundo pera. Hindi lahat pera. And so, ba't ko sa inyo sinasabi to? Do not, ladies and gentlemen, do not compromise your values in pursuit of getting rich. Because to many people, in their pursuit to become successful financially, they compromise their values. Nakuha niyo ibig sabihin? Yes. Do not give up. Huwag mo i-give up yung mga character and values mo dahil lang sa kadalilanan na gusto mong kumita ng pera. Bottom line, ladies and gentlemen, bakit ba may nanunulot? Pera. Bakit ba may mga nagbabagsak ng presyo? Pera. Bakit may nangangamada? Pera. Bakit may naninira ng kapwa distributor? Pera. You know what I'm saying? Yes. Ang pera hindi masama. Money is a subjective matter. Depende sa tao yan. Kung ang pera, para sa'yo, is gagamitin mo para makatulong ng ibang tao, papaaral ng pamangkin mo, may rarao sa mga magulang mo sa hirap, magbibigay ka sa charity work, then money is good. If sa pagkakaroon mo ng pera, mas napapabuti ang mundo, then money is good. Pero in pursuit of getting money, of becoming rich, or becoming successful financially, is marami ka namang masasagasaang tao. Marami ka namang, alam mo na, matatapakan, then money is bad. So, sino nagpapasama sa pera? Sino nagpapasama? Tao.
Sino nagpapabuti? Tao rin. Kasi money itself, for example, money, lagay ko dyan. Masama ba siya? Ulitin ko, masama ba siya? Pag yan kinagat ako, masama yan. Masama siya, hindi? Mabuti siya, hindi? Hindi rin. Wala. It is a neutral thing. Ang magpapasama sa kanya, yung umahawa. Yung nagdadala. Kaya uulitin ko, hindi pera. Do not compromise your values in pursuit of your goals. Do not become so greedy in pursuit of your goals. Sundin nyo ng tama yung marketing plan, sundin nyo ng tama yung company policies, hindi nyo kailangan mag-violate. Basta tama at tuwid ang ginagawa mo, magbubunga ng tama at tuwid ang tinatrabaho mo. Ang dami ko sasabihin ko, leader. Isang beses ko lang sasabihin, walang mabuting bunga ang masamang gawain. Ulitin ko, walang mabuting bunga ang masamang gawain. In the same way, na walang masamang bunga ang mabuting gawain. Basta ang ginagawa mo maganda, mabuti. Ano tubo mo? Ano bunga mo? Hindi naman pwedeng tama ginagawa mo tapos pangit ang pipinasin mong butas. No? So do not become too greedy, ladies and gentlemen, dahil one day, hindi pera. And you will be amazed sa testimony ko, guys. Hindi pera magpapaligaya sa inyo. Hindi. Sino dito yung mga nakabili ng kotse? Nung bumili kayo ng kotse, anong feelings nyo? Di ba nung gabi, ilang araw, di kayo makatulog? Tama ba? After 1 month, ganun pa rin ba yung pakiramdam nyo? Hindi na. Sino dito yung nakabili ng bahay na magaganda? Di ba? Isang buwan, isang araw, isang linggo, ang saya mo. After 6 months, ganun pa rin ba yung nararamdaman mo? Sino dito yung kumita ng 1 milyon? Pag may nakita kang 1 milyon, ito dito kayo ma-amaze. Pag makakita ka ng 1 milyon at kumita ka na nasa bangko mo na yung 1 milyon, ang mararamdaman mo ay, ganun lang pala. Siguro pag 2 bilyon na to, grabe. Alam mo, pag nasa 2 milyon ka na, ay, ganun lang pala. It will never make you happy. Yung dinadrive mo yung kotse mo, hindi happiness ang tawag doon. Ang tawag po doon, flash of pleasure lang yun. Kasi nawawala. Yung magkaroon ka ng bahay, it's just a flash of pleasure. Yung magkaroon ka ng kung ano-anong material na bagay, flash of pleasure. Bumili ako ng iPhone 6 sa Dubai. Kalalabas lang. Nung nasa akin na, wala na. Flash of pleasure. Ang tunay na magpapaligaya sa'yo, alam mo kung ano? Ang tunay na ilan ba sa inyo dito, ilang tao dito, kailan kayo tumawa nung nagka-cramps na yung tiyan mo sa kakatawa? Kailan yung huling naramdaman yun? Sige nga. Sige nga. Naalala nyo yun? Yung tawa ka ng tawa na sa sobrang tawa yung tiyan mo nagka-cramps na. Naalala nyo yung ganon? Yun ang mga tunay na kaligayahan. Nakita nyo ba? Yung makasama mo, yung downline mo, na nagpapasalamat sa'yo, niyayakap ka dahil sa'yo nagbago ang buhay niya, yun ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, alam mo, yung nakikita yung mga tao nagbago ang buhay. Ang tunay na kaligayahan, yung alam mo, naging instrument ka for good. In one way or the other. Ang tunay na kaligayahan, yung may na-impact ang buhay, kahit grupo mo o hindi, pero nagbago buhay dahil sa'yo. Yun ang tunay na kaligayahan. So you'll be amazed. Hindi lahat pera. There is a proper way of making money. I hope one day, when you build your network, you can proudly say na ginawa mo ng tama ang pagbibuild mo ng grupo mo. Kasi wala pong kwenta yung kumita ka ng malaki, pero hindi proper ang pagbibuild mo ng grupo mo. Kasi ang pera, kinikita. Ang personality, hindi kinikita. Ang pera, kinikita. Ang karakter, hindi. One day, you will, tignan nyo mabuti to. Ang respect hindi nalilevel sa dami ng pera. Ulitin ko ang respect
hindi nalilevel sa dami ng pera yan. Halimbawa, sino mas re-respetuhin mo? Yung drug pusher na ang daming pera? O yung isang public school teacher na nagtuturo sa baryo? Na ang liit lang ng kinikita, pero nakako-contribute socially ng maayos. Sino mas irerespeto mo? Yung drug lord o yung public school teacher? Yung teacher. Because it's not money. Hindi pera. It is kung ano yung gaano kalaki ang nako-contribute mo sa pangkalahatan. So, bakit i-relate ko sa AIM Global? Please, do this business properly because I'm telling you, one day you will be proud about yourself na lumaki ang grupo mo, kumita ka ng maganda, at proper ang values mo nung ginagawa mo yung grupo mo. Wala nang mas hihigit pa sa satisfaction na alam mong ginawa mo yung grupo mo ng tama. Kaya, dun sa mga bagong nandito ngayon, kasama dapat yan sa pag-a-assess nyo ng AIM Global kung tama ba talaga tong negosyong to. Because I'm telling you right now, my topic is not just about money tonight. My topic is about values and character. My topic is about building your network properly. My topic is about company policies and procedures. And believe me, pag ito sinunod nyo, ginawa ninyo, pasasaan ba? Maganda na yung mabagal. Maganda na yung mabagal, pero palaki grupo mo. Kesa yung nagmamadali ka, alam mo sa pagmamadali, ang dami mong na-overlook. Ang AIM Global, hindi naman pabilisan eh. Hindi ito sprint. Marathon ang AIM Global. Kahit mabagal ka pa, basta tumuloy-tuloy ka lang, makakarating ka rin sa finish line. Hindi ito pabilisan. In our attempt, ladies and gentlemen, in our attempt na gusto natin maging mabilis ang pagkita, nako-compromise minsan yung values natin. Do not compromise, ladies and gentlemen. Do not, kumbaga parang ano yan eh. Huwag mong i-give up yung proper values mo because of your goals. Mas importante ka pa din. Aanuin mo naman yung pagkita kung naging masamang tao ka naman. Handaan niyo yun. Money do not change people. May mga naririnig ako ganito eh. Sir, nagkaroon lang ng pera yan, lumaki na ang ulo. Hindi. Yung mga taong na masasabing lumaki na ulo nung nagkapera, dati nang malaki ulo ng mga yon, hindi lang lumalabas kasi wala pang pera. Because money, di ba ano sabi ni Robert Kiyosaki? Money is a great magnifier. Kung ano ka, imamagnify ka ng pera. Kaya yung mga magsasabing, damot niya, nagkapera lang. Hindi. Dati na pong madamot yon. Lumabas lang, nag-magnify lang nung nagkapera siya. Nakuha niyo ibig sabihin? Yes. Kaya hindi totoo yung money ang nagbabago sa tao. Hindi. Tao. Kasi ang pera neutral. Kahit gaano pa karami ang pera is neutral. Tao ang nagbibigay kung ano ang pera. Masama ba siya o mabuti siya? Depende sa tao. And so, ayusin nyo ng tama yung pag-network ninyo. Ayusin ninyo. Kasi walang iba makikinabang pag tama ang ginagawa mo, kundi ikaw. One day, you will be very proud about yourself. Believe me. Pasasaan ba? Di ba? Sarap tawagin one day na ikaw, professional networker ka. One day, masarap yung kumikita ka na alam mo yung kinikita mo sa tamang paraan ginamit. Ang hirap nung alam mo yung kinikita mo sa masamang paraan nanggaling. Tapos yun ang kakainin ng pamilya mo. Diba? Sana sumakit ang tiyan nila. Totoo yun. Sana sumakit ang tiyan. Paano mo ma-attempt na mapakain o kainin ang ang pinambili mo? Alam mo, meron kang sinulot. Alam mo, meron kang, siniraan. Alam mo, panunulit sa akin, pag nanakaw yan eh. Pag nanakaw yan. Kasi ari-ari ng iba. Ano ba ang definition ng pagnanakaw? Diba? Property of other people and you try to attempt and get it from other people. Pag nanakaw ang tao. And nakakalungkot dahil sa greed, nako-compromise siya ang mga yan. So I hope I was able to touch the most basic policies. Kasi ulitin ko, maraming procedure yan. Nabablock ang account, nasususpend, nata-terminate. Depende sa gravity, or depende dun sa level ng violation niya. And ako, hindi ako masaya na nagpe-penalize ng distributor.
hindi po ako masaya na nagbibigay ng punishment or ng disciplinary action sa distributor. Hindi ako masaya kasi ako din, distributor din ako, networker din ako. And so yun nga lang, dahil sa kagustuhan nating lumaki yung kita natin, marami tayong nako-compromise. So I hope, by this topic, lalo nyong pagtitibayin ang grupo ninyo. Lalong lalalim ang commitment nyo sa AIM Global na grabe ang AIM Global, pinangangalagaan talaga ang kapakanan ng bawat distributor. And finally, gusto kong sabihin sa bawat isa, Sir, tao ba dito? Tao po. Po yung training ko. Year-end training ang title niya. Year-end training na 2012. Finally, gusto ko masabihin sa inyo na ang AIM Global Fair, wala pong malakas at mahina sa amin. Wala pong malaking distributor at saka maliit na distributor. Wala po sa amin, pagdating sa policy, wala po sa amin yung malalakas at mahihina. Pagdating sa policy, one policy applies to everybody. Wala pong pinipili. Kahit sino pa ang yung nag-violate, I'm sorry to tell you, ang company policy, wala po siyang emotion. We do not care kung sino yung nag-violate. Kasi baka sa mata ng ibang tao, iniisip nyo, baka yung mga top distributors, excuse na sila pag may violation. Well, you're wrong. Because me, being the custodian of the company policy, pati mga top distributor, pag may violation, pinipenalize din po namin. So sa mata namin, lahat ng distributor, kumikita o hindi, top-notcher o hindi, pare-pareho lang po kayo sa mata ng kumpanya. Okay? Kaya, equal po lang tayo. Okay ba yon? Yes! Walang palakasan dito. Walang lagay-lagay. Walang palusot-palusot. Hindi nalalagyan ng AIM Global. Okay? Kaya ang gusto namin, maging fair sa bawat isa. May password? Teka muna. Gagawin ko muna yung password. Meron ba?